Pinuntahan ni Billy Kimber ang teritoryo ni Thomas I Shelby. said, is there any man here named Shelby? Sinindikato ni Thomas ang isang karera ng kabayo, na pumukaw sa galit ng lokal na kingpin na si Billy Kimber. Nagsimula rin siya ng isang gyera laban sa isang pamilyang gypsy na tinatawag na Liz. Samantala, si Inspector Campbell ay nagsasagawa ng isang marahas na pagsalakay sa Small Heath, sa paghahanap ng mga ninakaw na baril. Ang Peaky Blinders gang ay patungo sa perya, ngunit huminto muna sila sa isang grupo ng mga gypsy. Kumuha si Thomas Shelby ng kabayo mula kay Johnny Dogs kapalit ng pagsakay ni Johnny sa family car. Ang tatlong magkakapatid na sina Thomas, John Shelby at Arthur Shelby ay nakipag-away sa pamilya Lee, matapos nilang tawaging Didecoy Hor ang kanilang ina. Si Inspector Campbell at ang kanyang mga tauhan ay ni-raid ang mga tahanan sa Small Heath habang ang Peaky Blinders gang ay nasa karera ng kabayo. Nagmistulang pinahintulutan ng Peaky Blinders gang ang mga pulis na gumawa ng mga karumal-dumal na gawain sa kanilang teritoryo. Si Freddie Thorne ay nakatakas mula sa kanyang tahanan kasama si Ada Shelby bago siya mahuli ng mga pulis, ngunit sa kanyang tahanan ay nakakita sila ng isang reseta na may nakasulat na pangalan ni Ada. Sinabi ni Campbell kay Polly Shelby na gusto niyang makilala si Thomas ngayong alam na niyang si Thomas ang tunay na pinuno ng Peaky Blinders. Sinabi ni Thomas kay Polly na hindi muna siya makikipag-usap dahil gaganti muna siya kay Campbell. Binayaran ng mga Peaky Blinder ang mga tao para sunugin ang mga larawan ng hari sa Water Lane. Kumuha si Thomas ng isang reporter mula sa Birmingham Evening Dispatch upang magsulat ng isang artikulo tungkol sa kaganapan. Kumalat ang balita tungkol sa kaganapan at nakarating kay Winston Churchill, na tumawag kay Inspector Campbell tungkol dito. Nalaman ni Ada at Polly na buntis si Ada at ang ama ay si Freddie Thorne. Ipinakita ni Charlie Strong kay Thomas ang isang bala na may pangalan nito, mula sa pamilya Lee. Ito ay nagpapahiwatig ng pagdedeklara ng gyera ng mga gypsy sa Peaky Blinders gang. Inanyayahan ni Thomas si Grace Burgess na sumama sa kanya sa Cheltenham Races. Nalaman ni Thomas na may relasyon sina Ada at Freddie Thorne. Sa wakas ay natalo si Monaghan Boy sa karera, at ginamit ni Thomas ang lahat ng napanalunang pera sa pagtaya upang mabili ang kanilang kasikatan mula sa mga tao ng Birmingham. Pinagalitan siya ni Polly dahil sa paninindikato ng karera nang walang pahintulot ni Billy Kimber. Binigyan ni Polly si Thomas ng liham mula kay Ada para ibigay kay Freddie. Itinapon ni Thomas ang liham sa apoy. Ikinwento ni Polly kay Ada na 16 years old lang siya noong una siyang nabuntis, at kung paano siya muntik nang mamatay sa pagpapalaglag sa bata, habang ang ama ng kanyang anak ay hindi na bumalik. Sinabi niya na siya ay sobrang natakot na sabihin sa sinuman na siya ay buntis, at bilang resulta ng kanyang pagpapalaglag, siya ay muntik nang mamatay. Sinabi niya na sasakay sila ng tren sa susunod na araw para sa pagpapalaglag ni Ada, at pagkatapos ay mamamasyal sa kastilyo upang maglibang. Sa wakas ay nakipagkita si Thomas kay Inspector Campbell. Nakipagkasundo siya na pabayaan ng mga espesyal na pulis ang kanyang mga tauhan at runner at negosyo. Sinabi niya kay Campbell ang tungkol sa kanyang nakaplanong pagpapalawak sa mga karerahan at negosyo kasama si Billy Kimber. At kapag nagtagumpay siya rito, sasabihin niya kay Campbell kung nasaan ang mga baril. Sumang-ayon si Campbell sa plano kahit labag sa kanyang kalooban. Sinabi ni Curly kay Thomas na isinumpa ng pamilya Lee ang kanyang puting kabayo. Binaril ni Thomas ang kabayo sa ulo. Sa The Garrison Pub, pinakanta ni Thomas si Grace at umawit ito ng kantang tinatawag na Black Velvet Band. Nag-propose si Freddie kay Ada at sumagot ito ng oo. Sinabi ni Freddie kay Polly at Ada, na mananatili sila sa Birmingham, at hindi siya natatakot kay Thomas. Pumasok si Billy Kimber sa The Garrison Pub kasama ang kanyang assistant na si Roberts at nakipagpulong kina Thomas, John, at Arthur. Iminungkahi ni Thomas na magtulungan sila ni Kimber upang talunin ang Lee family, at pumayag si Billy Kimber. Sinabi ni Roberts kay Thomas na pupunta sila sa karera ng kabayo sa Cheltenham. Napagtanto ni Arthur na sinadya ni Thomas na makipag-away sa pamilya ng mga Lee. Sumagot lang si Thomas na kailangan nila magpagupit ng pangmalakasan dahil pupunta sila sa karerahan. Nagustuhan niyo ba ang movie recap na ito?
Mag-subscribe at paki-like na rin for more videos like this. Maraming salamat!